Okay, yan at magandang balita po ito mga kaibigan, no? At bago po natin yan simulan ay welcome back muli dito sa Rapido TV. At kumusta po ang lahat, ano? At naway na sa mabuti pong kalagayan yan. At ito nga sa balita na ito mga kaibigan, galing po sa GMA News, no? Sa Facebook page po nila ay magandang balita po ito. Ano na naman kaya ang masasabi dito ng nasubrahan sa talino na abogado ni Arnie Tieves mga kaibigan, dahil nga ay alam po natin yung pong pagpatalsik nito pong isang magaling na sobrahan din po sa galing na dating congressman. Dahil nga sa sobrang galing kaya ay natuluyang napatalsik mga kaibigan sa Kongreso. Kaya ay katulad din po nitong kanya pong abogado na nasobrahan din po sa talino. Kaya ay talagang maganda po ang kanila pong tandem dito mga kaibigan, ano? Actually, no, dito po sa balita na ito ay sabi ko nga magandang balita ito dahil nga yun pong nabakante po dyan po sa Negros Oriental 3rd District, no, dahil wala na po ang kanila pong magaling na congressman dahil nga ay nasibak na, di ba? Ay mayroon pong gagawin na special election. Ayan. Kaya ay maging ang ating pong mga kababayan dyan sa Negros Oriental, pwede na po silang mamili kung sino po talaga ang nararapat na kaibigan. Kaya panoorin muna natin ang video na ito para malaman po natin ang buong detalye. Matapos ma-expel bilang kongresista ng Negros Oriental 3rd District, magpapatawag na ng special elections para mapunan ang pwesto ni Arnie Tieves. Yan ay matapos mapagtibay ng resolusyon sa Kamara na bakante na ang posisyon ni Tieves. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay COMELEC Chairman George Garcia, sinabi niyang hinihintay na lang nila ang kopya ng resolusyon ng Kamara. Hindi na raw may sasabay sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre ang special elections sa distrito ni Tieves. Posible raw idaos yan sa Disyembre. Yun. Okay, alright. Yan, no? At maganda po ito mga kaibigan dahil nga ay nararapat naman talaga, no, na maglagay po sila, no, ng isang talagang magaling, totoong magaling, hindi po yung nagmamagaling, no? Hindi katulad nito pong isang nasibak na nasubrahan sa galing mga kaibigan, ano? Dito po, no, sa gagawin po na special election dyan nga po, no, sa 3rd District dahil ay nabakante na po, ay ito pong ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental ay sila po talaga yung pong magkapag-decide kung sino ba talaga yung pong talagang nararapat na siya po yung ganila pong ipalit dito po, no, sa nasubrahan po ng galing na congressman mga kaibigan, para po ay maramdaman na po nila o maranasan nila yun pong hindi na po sila matakot, yung pong madali lang po nilang lapitan kung mayroon po silang kailangan at mas magawa pa po na mapa-improve ito pong kanila pong probinsya dyan po sa Negros Oriental. So maganda po yan dahil ay alam po natin, no, na kung sino-sino po yung nararapat na ay ipalit dito po kay congressman dati po, no, mga kaibigan, itong dating congressman, no, na nasibak nga, no, itong nasubrahan sa galing, ito pong si Arnie Tieves mga kaibigan. At ano naman kaya ang gagawin nitong kanyang abogado na nasubrahan din po ng talino mga kaibigan na si Topacio, na alam po naman natin, no, kung i-interviewin po ng mga media ay grabe ang dadat at sabi pa nga niya na hindi daw tama itong ginagawa, no, ng mga kasamahang mambabatas ni Arnie Tieves sa pag sipa po dyan sa Kongreso mga kaibigan, no? Hindi daw sinunod ang rules, no? So yun po, no, kaya ay sabi pa nga niya na ay ipaglaban daw niya ito mga kaibigan, no, na maibalik ito pong kanya pong busing dyan po sa Kongreso. So ngayon
ano na kaya ang gagawin nito pong si Attorney Topacio na nasubrahan ng galing dito po sa nangyayari na mayroon na nga na sinasabi na bulan kung saan po gagawin itong special election sa pag-congressman dyan po sa 3rd District dahil ay bakante nga. So ano na naman kaya ang sasabihin nito pong nasubrahan sa galing na abogadong si Topacio, mga kaibigan, By the way, ay alam po naman natin lahat po ng mga lumalabas po sa balita, lalong-lalo na against po sa kanya pong abusing, meron po siyang counter po dyan, mga kaibigan, dahil nasubrahan nga sa galing itong abogado na ito. Katulad po sa kanya pong bossing ay nasubrahan sa talino pala ang kanyang busing, yung pong nasubrahan sa galing, Kaya ay lahat po ng lalabas sa balita basta against sa kanyang busing, meron po yang sasabihin. Kaya ay yan po ang ating hihintayin kung ano na naman ang kanyang sasabihin. By the way, mga kaibigan, dito po tayo sa magandang balita na ito na ay meron po nga na naitakda na gagawin po na special election sa congressman dyan po sa 3rd District. So para sa akin, mga kaibigan, mahirap din po na magbigay po ng ating pong suggestion kung sino po ang nararapat. Siguro ay alam po ng mga nandiyan sa 3rd District sa Negros Oriental kung sino ba talaga ang nararapat para po yung bang kanila pong mga pangangailangan, yung pong madali po nilang lapitan, mga kaibigan, yung bang hindi na po sila makaramdam ng takot, di ba? At mawala na po ang lahat po na mga nangyayari po dyan, lalong-lalo na po yung mga patayan, yung mga pananakot, di ba? So, alam ko po na alam nila sa ating mga kabayan dyan po sa Negros Oriental 3rd District kung sino po ang nararapat. Pero sa atin pong mga nababasa na mga komento, mayroon pong mga nagsasabi na si Mayor Janice Digamo raw ang nararapat na ipalit dito po kay Arnie Chibis, mga kaibigan. Mayroon din pong mga nagsasabi na si Mayor Pritz, dahil nga sa ngayon po medyo mayroon pa pong nangyayari na parang agawan o yung gulo, di ba, mga kaibigan? Dahil siyempre ito pong nasipa na magaling po, yung nasubrahan sa galing na congressman, ay hindi po yan tatanggap basta-basta lamang sa kanyang pagkatalo, mga kaibigan. Kaya yung ating mga kababayan na nakasubaybay po sa pangyayaring ito, medyo natatakot po sila kay Mayor Janice Digamo. Baka anong mangyari, mas maganda raw na si Mayor Pritz, dahil ay si Mayor Pritz ay nakikita po natin na parang meron din po siyang tapang na labanan. Ito pong mga naghari-harian dyan po sa Negros Oriental. Pero by the way, para sa akin po, hindi po ako makapag-suggest kung sino talaga. Basta ang ating mga kabayan dyan sa Negros Oriental 3rd District, sila po ang mag-decide, mga kaibigan, dahil ay sila din naman po ang makinabang sa bagong upo dyan na congressman o congresswoman, at piliin po nila yung pong talagang alam nila na siya po yung pong talagang pwede po nilang maasahan, lalong-lalo na po sa pag-representa sa mga problema dyan po sa kanila pong probinsya, doon po sa House Representative, di ba, mga kaibigan? At yung pong tao na talagang tinitingnan po yung mga paano mapa-improve ang kanila pong probinsya. So yun po naman, mga kaibigan, talagang alam ko po, mga kaibigan, dito po sa pangyayaring ito ay siguro ay maganda po ang special na eleksyon na ito, dahil ito pong mga
TVS mga kaibigan, parang hindi na siguro sila pwedeng sasali pa dito. Iwan ko lang, no, mga kaibigan, hindi pa natin alam po ang balita, pero mas maganda na bawalan muna sila dito po sa special election na ito, mga kaibigan, ano, na wala pong pamilya po sa TVS na lalahok po dito. Dahil pagka mayroon, gulo na naman po yan, mga kaibigan. Sigurado po yan. Kaya maganda po, no, na ipagbawal muna sa pamilyang TVS ito pong special election na ito. Dapat po ang mga pipiliin dito yung pong hindi kasali ito pong mga TVS, mga kaibigan. Dahil alam po natin na gagawa na naman po sila dyan ng hindi maganda, no? Para maiwasan po yung gulo. So sa akin lang po yan, ano, mga kaibigan, no, at opinion ko lang kung maari po na hindi lang muna sila ipasali dyan po sa gagawin po na special election. At meron po namang mga susunod pa na election, baka doon ay pwede na po silang sumali, di ba, mga kaibigan. Pero sa ngayon po, sa gagawin pong special election, para maging mapayapa po ang gagawin na election, mas maganda na ay wala munang pamilya dyan po sa TVS na ipasali, no, mga kaibigan. So yun lang po, no, ang akin pong opinion. At sana po ay maging maayos na po ito pong bayan po ng Negros Oriental, no? Lalong-lalo na po dyan po, no, sa Bayawan City na Dumaguete. Ayan, no? Yan po ang mga lugar na palagi pong nababanggit, no, na mayroon pong mga nangyayari, no, mga kaibigan. Na sana po ay bumalik na po sa peaceful ang lugar na iyan. At yung hustisya na ating pong hinahangad ay dapat po na makamta na ng mga biktima. So ayan lang po muna, mga kaibigan, no, kung ano po inyong masasabi dito po sa ating pong ginagawa po na reaction, mga binibigay po natin na mga public opinion. At kung ano din po inyong mga opinion, paki-comment na lang po sa ating comment section. At ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta dito sa aking YouTube channel, gayon man sa aking Facebook page. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, paki-subscribe na po. At kung hindi ka pa nakapalo sa aking Facebook page, paki-follow na rin po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nakasubscribe na at nakapalo, maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po, at kung maari ay paki-share na rin. At see you po sa next video ko. God bless sa lubas, at ingat palagi, sana tayo naroon.